the TRICOM is now discussing is very much important kasi ang age po natin talaga ngayon is its information technology, and we are using the internet as a space to exchange ideas and inputs. And sometimes, lalo na pag ganitong campaign period, talaga nagagamit ito to propagate fake news. I think all of us should agree that we need to regulate this, the dissemination of malinformation, disinformation. And the invited guests who are supposed to appear in last committee hearings are very active in the online discourse. And we hope that we can get some inputs that they might like to share to Congressman Adjong naman, masyado ka namang mabait sa state. Yung sinabi niya kanina na itong pinapatawag nila ay aktibo sa online discourse. Huwag na tayo magpangka. Itong pinatawag niya, sila ho yung mga active na nag-disseminate ng fake news. Huwag na ho tayo magpangka. It is what it is. Kanina kasi, habang nag-livestream tayo, ay nagkaroon ng press con, ang young guns. Oh, yan. Ano nangyari sa press con? Ang press con po, mga kotsero, ay tungkol, well, marami sa pinag-usapan, impeachment, etc. Pero ang ngayon, ang pinag-uusapan ay ang yung vloggers. Ano ba nangyari? Ano ba ang kwento nito? Balikan mo natin yung kwento. Nung kailan ba? 2 weeks ago, ay nagkaroon ng hearing sa laban sa fake news. Ay meron pong 40 na inimbita na vloggers. Okay? And most of them are of one persuasion. Duterte lang. Yung mga cheerleaders ni Duterte. Yan. Pero may mga ilan na hindi Duterte. Halimbawa, si Mark Gamboa. Hindi naman Duterte yan. Si Attorney Enzo Recto. Hindi naman sila DDS. Si Enzo Recto is tawag dito, kakamping yan. Alam ko kakamping yan si Enzo Recto Tapos si Mark Gamboa is admin. So mga kotsero, most of them, 38. Kaya ang tawagan sa kanila, duwag vloggers 38. Yung matapang lang sila sa social media, pero pag, harapan nanginig. Nanginig Nauna silang kumurap. Hindi sila sumipot. Ang nangyari, pumunta sila sa Supreme Court. Nag-file sila ng petition for certiorari. Ang nihiling nila, ang sinasabi nila, nagkaroon daw ng ang Kongreso, ang Kamara de Representante, ng grave abuse of discretion amounting to a lack of or an excess of jurisdiction nung ipinatawag sila. Nagkaroon daw ng pagsobra ng jurisdiction. Ang sabi nitong TV38, pinipigilan daw ang kanilang karapatan magsalita. Yun yung inuna sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, nag-file din pala sila ng petition for temporary restraining order, if I'm not mistaken. Petition for prohibition ang tawag doon. So, that's essentially a temporary restraining order. Petition for prohibition, and hiwalay pa pala yung temporary restraining order, if I'm not mistaken. Tatlo yung kanilang hiniling. So, ano yung nangyari ngayon? Wala pang sinasabi ang Korte Suprema. Dahil wala pang sinasabi ang Korte Suprema, tuloy ang hearing. So, mga pinadala na sila ng show cause order. Last week pa, parang 2 weeks ago pa, pinadala sila ng show cause order. Ibig sabihin na show cause, may pinag-question kanina, ano bang pinagkaiba ng show cause sa subpoena? Show cause po, mga kotsero, essentially, it's an excuse letter. Pagpapaliwanag kung bakit hindi ka sumunod sa utos ng Kongreso na umattend sa isang hearing. Yun po ang show cause. Ang subpoena naman po, mga kotsero, is the compelling power of the Congress to have you attend their hearings. Kung hindi, mag-escalate yun. Ano yung next escalation? Escalation nun, mga kotsero, ay contempt order. Contempt. Pag na-contempt ka, magkakaroon ka na ng warrant of arrest. So imagine niyo, mga kotsero, na-imagine ko na magkakaroon ng 38 mga vlogger na magtatago. O baka di ba, allegedly, meron daw resort si Pulong Duterte. Meron daw siyang siyang resort. Expect nyo na mapupuno yung resort na yun nung 38 vlogger na yan. Siyempre, wala naman silang ibang aasahan. Kundi influensya ng mga Duterte, di ba? After, kapag hindi sila pumunta. So, if I were them, either way naman, kung magsinungaling ka sa hearing, mako-contempt ka, i-detain ka sa house. Kung hindi ka pumunta, i-contempt ka pa, i-detain ka sa house. So, either way, either way, talo ka di ba? Magmati ka sa ulo mo, dahil na hindi ka pupunta, mako-contempt ka, i-detain ka. Pag sinungaling ka, mako-contempt ka, i-detain ka. So, might as well cooperate. Wala namang ibang wala namang ibang lusot dyan.
mag-cooperate ka na lang. Eh, hindi nila ginagawa. Eh, sorry sila, masyado silang mayayabang. So, ngayon mga kotsero, nagbitaw ng salita itong DV38. Natang show cause order na those invited guests who did not appear in on the second committee hearing. So if there's no valid reason for their absence again this time, baka umakyat na yan sa siya nag-show cause order and then baka isupina na sila. I think the issue that the TRICOM is now discussing is very much important kasi ang age po natin talaga ngayon is its information technology, and we are using the internet as a space to exchange ideas and inputs. And sometimes, lalo na pag ganitong campaign period, talaga nagagamit ito to propagate fake news. I think all of us should agree that we need to regulate this, the dissemination of malinformation, disinformation. And the invited guests who are supposed to appear in last committee hearings are very active in the online discourse. And we hope that we can get some inputs that they might like to share to them. Congressman Adjong naman, masyado ka namang mabait sa statement. Yung sinabi niya kanina na itong pinapatawag nila ay aktibo sa online discourse. Huwag na tayo magpanggap. Itong pinatawag niya, sila ho yung mga active na mag-disseminate ng fake news. Huwag na ho tayo magpanggap. It is what it is. Itong mga pinatawag nito, sila yung aktibo mag-disseminate ng fake news. Lalo na kapag yung fake news ay nanggagaling sa kapo ng Duterte. Sila yun. Ito naman si Congressman Adjong, pinapaganda mo pa kasi marapaganda. Hindi naman nila deserve na tratuhin sila ng gano'n. Binawalang niya nga nila kayo. Ordinaryong tao nga nila. Binawalang na. So, huwag na ko tayo maging masyado mabait sa kanila. Hindi nila deserve yun. Let's face facts. Na kaya na sila pinatawag ay dahil sila ay mga fake news peddlers. That's it. And no more, no less. The committee so that we can formulate a much enabling law that would really reflective of the need to regulate itong open space in the internet. So, sa akin lang, it's not really an issue. There's no reason for them to skip again the committee hearing dahil ito naman ay pinapakinggan naman natin ng lahat ng punto. No, hindi naman we're not actually running after these bloggers. We just hope that we can give them the proper venue where they can actually share their inputs, and so that we can also propose a legislation in order to regulate to counter the propagation of this hindi mo mapulis na paglaganap ng malinformation and disinformation. Why is it important? Because democracy should be based on the information should be based on actual facts. We have to provide the public with accurate information so that they can derive a well-meaning opinion. Hindi dapat based on something that isn't true. So I think that is the very anathema of how we uphold democracy. Kung ang mali ang impormasyon, mali talaga ang magiging opinion ng bawat tao, and that would reflect on the kind of system that we would have in the coming days or in the coming years. So, kung di pa rin sila pupunta sa hearing ngayon, next step is subpoena. Agree ako dun sa punto na dapat labanan ng fake news. I think maliciously creating lies should be criminalized. Hindi lang yung creating yung propagating lies through social media should be criminalized. Naniniwala ako dun. Kasi marami nang gumawa sa akin yan. Marami nang nag-invento ng kasinungalingan tungkol sa akin. At hindi sila pumapasok sa cyber libel. So, mga konser, para sa akin, there should be dapat magkaroon talaga ng batas na would penalize the malicious publication. Yung pag live stream, pag-publish, etc. ng kasinungalingan. Lalo na if it involves national security. Pero mga konser, ito kasi ang challenge niya. And I think dito magkakaroon ng problema ang Kamara de Representante, itong TRICOM na to sa hearing natin. Magkakaproblema sila sa parang nahihirapan silang i-distinguish o nahihirapan silang paghiwalayin yung vlogger sa balita. Kasi, alam niyo mga kotsero, iba ko kasi yung pinipigilan mo yung vlogger magsalita sa pinipigilan mo yung fake news. And I think increasingly they're focusing on the person than the offense. Kung nai-guess yung ibig kong sabihin, parang
Ano magandang ano niyan? Example. Hirap isipan na example. Oo. Kasi, kasi syempre yung nagbabalita, yung vlogger. So, hindi mo naman talaga mapaghihiwalay. Or mahihirapan ka talaga paghiwalayin. Pero kasi, nagiging violation siya ng human rights. Lalo na ng freedom of speech. Kapag pinarusahan mo yung freedom of expression. So, yun yung challenge dyan. Paano kayo ngayon magde-define kung ano ang krimen ng fake news?